Sa pumili ng balance card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung napapanaginipan ka ba ng iyong tao. I feel here na malabo. Kasi na-sense ko pinaprotektahan ka ng Panginoon against this person. Siguro tinatry niyang mag-manifest na mapanaginipan ka niya, pero hindi. Okay, hindi siya binibigyan ni God ng pagkakataon na makita ka sa kanyang panaginip. So, right away yung sagot is no. And I feel na babanggitin ng Panginoon kung ano yung kanyang dahilan kung bakit walang panaginip tukol sa'yo. I'm sensing betrayal. Betrayal of trust is what I feel here. Anyway, I'm also sensing na meron siyang tinatagong sikreto sa inyo. So, siguro this will be the other way around na baka ikaw yung nagkaroon ng panaginip about him or her, pero siya wala siyang panaginip about you. Okay, so maybe nandito ka kasi nagtataka ka. So, i-clarify natin to gain more information. I feel na, okay, may nasense akong kakaibang bagay, guys. I feel na maganda kayo siguro or gwapo. And to be honest, pinagpapantasyahan niya kayo, yun ang nasa-sense ko. Lalo na tuwing gabi, pero hindi siya nakakaroon ng panaginip about you. Siguro ginagawa niya yun to manifest na magkaroon siya ng panaginip about you. Kasi ko yung huli niyang iisipin. At inisip niya baka sakali na magkaroon siya ng panaginip about you. Pero hindi naman nangyayari. Okay? I feel na kung sino man to, wala siyang utang na loob. Honestly, whatever this person is manifesting, it will backfire on him or her. Okay? So, I'm sorry about that. Okay? Nalito na yung card sa saan. So, tingnan na lang natin mamaya. So, anyway, ito yung iyong cards. So far naman, walang panaginip, okay? It's a no as an answer. I feel na yung dahilan dito kasi gusto niya kayo magkaroon ng anak as you can see here. And this person can be very obsessive about you. Kaya niya siguro ina-expect na dapat na naginip siya sa inyo. At saka, I feel here na yung kanyang pangarap ay anakan kayo, guys, or magkaroon kayo ng anak. And I feel here na pinakawalan ka ng Panginoon sa taong ito. Ito siguro yung tao na nakaranas na swerte siya sa'yo, honestly speaking. Manggagamit siguro itong tao na to at pinakawalan ka na ng Panginoon. Kaya I feel here na hindi ka na babalik sa kanya. I feel na yung rason kung bakit kasi siya ay stubborn, meaning hindi siya nagbabagong buhay. Maybe God gave this person a chance sa magbago, pero dahil nga hindi siya nagbagong buhay, kaya nangyari is pinakawalan ka ng Panginoon sa taong ito. And I feel na naiyak siya kasi please encourage being here. So, nagkita kayo in this lifetime kasi ikaw yung tao na magtuturo sa kanya na dapat niyang baguhin sa kanyang buhay. Pero hindi siya nagbagong buhay. Kaya nangyari dito is nilayo ka ng Panginoon sa kanya. So far, mag-ingat kayo sa kanya, guys, kasi meron pa rin siyang deceitful energy at yung gusto niya mangyari is i-trap ka, so you can see here, with a baby. Kaya masyado siyang obsessed sa'yo and possessive even, so mag-ingat ka talaga sa kanya. That's what we have is this one. So, to be honest with you, ito nga, inihiling niya na maging kayo uli kung kayo man ay magjowa before or magkarelasyon. Kung hindi man, okay, I feel na hinihiling talaga niya na magpakasal sa'yo. So,
I feel like this person is kinda like manifesting you by distorting your mind, honestly. So, I'm not sure kung ano ginagawa niya. Baka ginagayuma kayo. Baka nagpapadala siya ng negative entities para guluhin yung isipan nyo. Or pwede rin mga kakilala niya, naguguluhin ka. So, for me, this transform being here, I kinda like feel like this is kinda like a break free card. Parang pareho, di ba? Parang nag-break free ka, kaya nagkaroon ng changes, di ba? So, tandaan mo na nilayo ka na ng Panginoon sa taong ito. Kasi nga, hindi siya mabuti, nagkapalit pala, pasensya na. Kasi hindi siya mabuting tao, manggagamit siya, nakita mo naman dito. At nagawa mo na yung purpose mo to show this person kung ano yung dapat niyang baguhin sa kanyang buhay. At dahil nga, hindi siya nagbago, huwag mo isipin na nag-fail yung mission mo. Isipin mo na you did what you needed to do. Okay, so wag kang masyado may stress about sa mission mo. So you have the faith. Maybe yung mission mo guys is, magbago ng mga tao sa iyong buhay. Maybe madalas ka makatagpo ng mga tao na hindi mapuputi or hindi sila balanse sa kanilang buhay at ikaw yung tipong tao na, mag-inspire sa kanila para ayusin yung buhay nila. Pero I feel na naiyak ka kasi I really feel like you're really longing for people who's like you. Pero laging binibigay sa'yo is yung mga tao na ganito, na may kulang sa kanila, dinadirect mo, and so on. Kasi yan ang mission mo. At least you're doing your mission work. Okay, that's what matters. Kung gusto mo talaga ng tunay na kaibigan, and then pray over it to God. So, anyway, fated naman kayo makita kasi binabalanse mo siya. And ito yung tao na madalas himalasin. I feel na talagang pinaglalayo kayo talaga ng Panginoon. Kaya siya nag-aaksidente kung ano nangyayari sa kanya kasi this person lives in the past. Meaning, hindi na siya dapat parte ng buhay mo sa ngayon. Kasi first of all, nag-failed siya. Maybe nagkaroon siya ng test. Maraming beses na test. Talaga yung hinihintay ng Panginoon na magbago siya. Pero dahil nag-failed siya, so kaya nangyari is pinaglayo kayo ng Panginoon and it's fated to happen. Okay? At I feel na pinaprotektahan ka talaga ng Panginoon sa kanya. Kaya wala siya napapanaginipan sa'yo. Okay, kasi ayaw ni God na malaman niya yung nangyayari sa iyong buhay. You get my point there? Kasi tapos na yung connection ninyo. It's a thing of the past na. And this person has to move on from you and you have to move on from him or her already. Okay? At balansehin mo na yung sarili mo. At I feel na wag ka masyadong mag-alala about this person. So you're divinely guided, as you can see here, to actually find the right people for you. Kasi I really feel na you're really longing for people na kagaya mo. Kasi siguro in this lifetime you have been alone, as you can see. So far guys, okay? Andito kayo sa direction kung saan matatagpuan mo na talaga yung mga tao na talagang swak sa'yo guys. Which is nice. I feel na may kinalaman ito sa yung work. So, meaning lang nun na may kilala mo yung tunay na kaibigan, tunay na, let's say, lover, kung lover yung hinihiling mo, by your work, okay? So, yun yung clue natin. At kung sino man itong sa past sa tao mo, guys, hindi siya yung the one for you, yung dapat mong malaman. Kasi baka iba sa inyo naguguluhan kasi kung ano-anong pinaglalagay sa inyo ng tao na to kagaya ng gayuma at kung ano man, so sana wag na kayong malito doon. So, you have the balance card here. So, ito nga yung energy mo. You're definitely balanced and you're encouraging people to be like this as well. Pero sad news, guys. Itong taon na to, hindi siya nagbago. Okay? I think okay, dito lang yung perspective ko. Kasi ito yung mission mo, diba? So, maybe yung mga tao na nararapat sa'yo ay yung mga tao na nagbago because they are inspired by you. Which is nice, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Some of you are destined to be an influencer kasi you're an inspiration to others. So, we have the Doom in reverse. So,
To be honest with you, pinoprotektahan talaga kayo ng Diyos sa taong ito kasi ayaw na niya maging doom yung iyong buhay. Kasi maybe kung maging chaotic yung buhay mo. Kasi paangat ka sa ngayon sa ginagawa mo. As you can see, so you have the addict in either way. I think itong tao na to meron siya certain na addiction na dapat niyang bitawan at hindi niya siguro binitawan yun kung ano man. Kaya nangyari dito is inalis siya ng Panginoon sa iyong buhay. So, with this one, siguro nag-aalala ka about this person, to be honest with you, kasi ayaw mo rin na malaman niya yung nangyayari sa'yo, okay? So, huwag kang mag-alala kasi so far, hindi pinapahintulutan ng Diyos sa magkaroon siya ng panaginip about you. And of course, say thank you to God kasi hindi niya pinapahintulutan na magkaroon ng dreams about you, this person, okay? So, we have the chase in either way. So, this person could be chasing about you kasi this person miss you definitely. So, we also have this one here in either way. So, until now, guys, kung sakali maging kayo ulit, gagamitin ka niya muli sa pera. And we also have this, okay, in either way. So, I think gusto niyang bumalik sa inyong buhay, pero hindi siya pinapayagan ng Panginoon. Kasi yung balak niyang gawin is anakan kayo or bigyan kayo ng anak, para mag-i-stuck ka, honestly speaking, kaya napapansin mo sa yung reading na nagkakaroon siya ng kamalasan sa tuwing gusto niya pumunta sa inyo. Kasi ayaw na ng Panginoon, okay, na maging kayo uli. Kasi nga, this person failed the test. So anyway, tinan pa natin kung ano pang meron. Nagpasalamat kayo sa Panginoon sa protection na binibigay niya para sa inyo against this person. I feel na mabuti kayong tao at I'm also sensing na maka-Diyos ka, kaya siguro ganun na lamang ang pagpaprotekta ng Panginoon sa'yo. Which is definitely nice, okay? So far, this person, until now, hindi siya malapit sa Panginoon at napaka-imbalance. So, siguro, you're encouraging this person to be actually active sa simbahan or pwede rin maging kagaya mo na malapit sa Panginoon. But sad to say, this person's ways already. I don't know if you're aware about it, but I kinda feel na this person could be somebody who's a black magic user kasi napansin ko rin sa yung reading na ginagayuma kanya at kung ano, di ba hindi pwedeng gawin yun? So, yun, nalayo siya sa Panginoon. So, this person still watches you from afar, pero wala ka na talagang gusto sa kanya. Honestly, and I feel na yung gusto lang niya dito, based on your reading, is your money. Okay? Hindi ko nakita dito na intention niya mahalin ka. Intention niya ay kunin niya yung iyong yaman at gawin kang stuck. So, anyway, tingnan natin kung yung karma ng taong ito kasi napansin naman natin na ginagayuma ka ng taong ito at may ginagawa siyang kalokohan din sa iyong mind at nag-i-elvish din siguro. I feel na kung ano man ang ilagay niya sa inyo guys, hindi tumatalab yun kasi based naman sa inyong energy, hindi yun talaga siya type, hindi yun siya trip. At I feel na wala ka ng pakialam talaga sa kanya kasi I feel na may galit ka sa kanya or may sama ka ng loob sa kanya. So, mangyari man guys, ilagay niyo yun sa Panginoon kasi hindi rin maganda na may grudges tayo within. Kasi, singilin tayo niyan kapag nangyari na yung panahon natin. So, might as well learn to let go of the past and forgive. Okay, pero, yun nga, you must move on din.
So anyway, yung karma ng taong ito, buo na yung isipan mo na ayaw mo sa kanya. So isa sa kanyang karma definitely ay rejection galing sa inyo. Dahil sa naranasan nyo na ninakawan kayo ng pera or ginamit ka ng taong ito. So dahil doon guys, may kamalasan siya with regards sa pera. As you can see here, kung sakali man may tinatago siya sa inyo or may sinabi siyang kasinungalingan, lalabas ang katotohanan guys with that card in reverse. At feel na hanggang tingin na lang siya sa inyo, ito yung kanyang karma at hindi siya makakapunta sa inyo kasi pipilitin siya ng Panginoon na maging stagnant to the point na hindi siya makalapit sa inyo. I feel na kung sino man ito guys, hindi talaga siya maka-Diyos, honestly speaking. And yun nga, lagi siya may issue sa kanyang pera, imbalance, kasi meron siya nagawa sa iyo na unjust. I feel na yung rason kung bakit kanya naalala, kasi gustong ipaalam sa kanya ng Panginoon na kailangan siya magbagong buhay at kailangan din siya mag-confess ang kanyang kasalanan kung may nagawa man siya sa inyong injustice, honestly speaking. At saka dapat pakawalan ka na niya kasi hindi maganda yung ginawa niya sa inyo. Siguro itong tao na to, hindi siya marunong umamin ng pagkakamali, honestly speaking. Kaya madalas pinapaalala sa kanya ng Panginoon yung mga nagawa niyang kasalanan at pinipilit siya magbagong buhay. Pero yung masaklap dito guys, itong tao na to, they live in a certain way na illusion, na inisip niya siguro na lagi siyang tama at wala siya nagawang masama, but in reality there is, which is sad, okay? So I feel definitely na this person could have cursed you, kinayuma kanyat kung ano. So mangyayari din yun sa kanyang buhay, na meron tao na manggagayuma din sa kanya, at this person will have a connection with whomever that is, okay? At yung masaklap, guys, ay hindi niya ito mapapakawalan basta-basta. As you can see here, dahil na-connecta siya dito sa maling tao, this person will definitely have misfortunes. At saka, I feel here na stagnant yung kanyang buhay to the point na hindi na talaga siya makalapit sa inyo. Kasi hindi nga pinapahintulutan ng Panginoon na siya ay lumapit. Kasi siguro kung ano man siya, may masama siya intention. So anyway, that's it guys. And remember na magpasalamat kayo sa Panginoon dahil pinoprotektahan ka niya against this person. And God bless all of you. Sa pumili ng Death card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung napanaginipan pa kayo ng inyong tao. I feel na kung sino man itong tao na to, masyado siya makasarili at hindi siya maka-Diyos. Baka itong tao na to, pinapakita niya na maka-Diyos siya, pero hindi naman siya maka-Diyos. I feel na gusto mo ng karma reading. Masakit yung ulo ko sa kanilang energy. I feel like this person plot to come back to your life, to destroy you, or destroy your name further. So, i-clarify natin to gain more information. I don't know why, pero na-sense ko Hamas group. Baka ugali nila yung mga Hamas, maybe. Na revengeful and so on. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, so for na sense ko guys, na
Ilusyon yung kanya napapanaginipan about you. Mga walang katotohanan, okay? Distorted yung kanyang dream. So anyway, sa kanyang panaginip ay ganito, okay? So, siguro napapanaginipan niya na you're demanding him or her's attention. But in reality, ito yung realidad na ayaw mo na sa kanya. You surrender the connection already at you're not looking for attention. So, yun yung realidad. Kasi I feel na yung dahilan kasi meron ka na sigurong iba or meron ka na ibang friends. Pero ito yung kanya napapanaginipan na actually nagtatry ka mag-seek ng attention. Pero hindi naman totoo yun. Honestly, I feel na balance yung iyong buhay, to be honest with you. I feel like yung kanyang karma, guys, distorted masyado yung kanyang panaginip kasi napaka-OA. Honestly speaking, okay? So far, yes, sa papanaginipan ka niya, pero mali-mali yung kanyang panaginip, okay? So, I feel here, sa kanyang panaginip, nagdanakaw ka, pero hindi naman totoong nagdanakaw ka, kasi balanse ka with regards sa iyong money, okay? So, we have this right and sensual, as you can see here. So, ito siguro ang tao na to, this person could be cursing, honestly speaking. Kaya distorted yung kanyang mind. I feel nalilitaw yung kanyang baho someday, honestly speaking. And I'm also sensing na meron siyang evil entity within. At na-feel ko rin sa aking mata na I feel like laging puyat, honestly. Masyadong, parang ayaw nang dumilat ng matay na nasa sense ko dito. So, let's see what else do we have here. So, we got this one. I feel mga agaw, honestly speaking. So, whomever this is, I think na masyado siyang ma-pride, honestly. Okay, so ina-assume niya, nagtumatalab yung kanyang spells against you. Kasi we got a curse here. As you can see, and I feel na madalas yung kinukulam is yung iyong kagandahan or kagapuhan kasi nakita ka niya na ganito at itong taon na to ay napaka-insecure. Okay? So, napapanaginipan niya na actually tumalab yung kanyang curse against you. So, for this person, it sounds like a good news, honestly. Pero with the hope being here, I kinda feel like akala niya totoo yung mga panaginip niya. Kaya patuloy siya nangungulam kasi akala niya totoo nangyayari sa'yo. So, anyway, we got this beautiful, I feel like whomever this is, guys, this person is definitely revengeful and until now, kinukurs ka niya. So, with the beauty, yun nga, kinulam niya yung iyong kagandahan, honestly speaking. And I feel like patuloy niya yung ginagawa, as you can see here. So, this is a person na illusionist masyado. I feel na naawa ako sa kanya mga binibiktima, guys. Kasi kinda feel na hindi lang ikaw yung kanyang biniktima, kundi marami siyang tao na kinurse, honestly speaking, yung mga kakalose niya. And I feel like with this free being here, so you could have break free from this person already kasi maybe you discover something yung mga lihim niya. Okay? So, we got the death here. So, I'm sensing, yun nga, meron siya actually tinatago. I feel na yung kanyang sekreto is definitely yun nga, this person curses. At saka kung maganda ka, insecure siya, kinukulam niya yung iyong beauty. Okay? So, anyway, I'm not quite sure if you're aware about it, honestly. So, tingnan natin kung ano pang meron. So far, guys, sa sense ko na masakit sa lalamunan yung kanyang energy. So, you have the career here. We also have, you break free from this person. I feel like simula na nag-break free ka, lalong gumanda yung career, honestly. So, maybe you kinda discover na siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng downfall siguro yung iyong buhay. Kasi this person could be watching you going places, honestly speaking, at pinipigilan niya yan.
At saka masaya siya sa tuwing nagkakaroon ka ng downfall. So, sa kanya mga panaginip, yung I'm sensing na kung ano yung nurse niya sa inyo, nagmamanifest siya sa dream at hindi siya tumutuloy sa actually realidad. Kaya na-sense ko agad yung energy na parang illusion lang lahat. Okay? So, I'm really sorry about that. Na-aksidente ko na may napindot. Okay. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. So, it will be a yes, guys, with regards to this question. I feel like masyado ka mabait, guys. Honestly, kasi I really feel na naging close kayo on some point. Pero hindi mo ginawa sa kanya yung pangkukulam at kung ano. Itong taon na to talaga, binetray ka ng bongga. Okay? So, I'm sensing yung galit na energy. So, until now, galit kayo sa taong ito dahil sa mga pinagagawa niya sa inyo. So, anyway, I feel like na panaginipan niya, guys. Natural na panaginipan niya. Na panaginipan niya na meron kang mga ka-date or meron kang mga tao sa paligid na hindi mo naman talaga masasabing soul tribe mo. Okay, and I really feel na gustong-gusto niya yung kanya mga panaginip, kaya matagal siya matulog as you can see here. I feel na gustong-gusto niya nakita na nahihirapan yung mga tao as you can see. So siguro itong tao tanto gumagamit ng voodoo dolls, honestly, to curse. So, mag-ingat kayo sa kanya. So, yung the Justice and Emperor. So, actually, napapanaginipan niya kabaliktaran na nangyayari sa actual. Nakikita niya na pabagsak yung money mo, hindi ka nag-strive ka, hindi ka umaasenso, but in reality, balance yung iyong buhay. Kabaliktaran ng kanyang mga panaginip. So, since ang ungulam itong tao na to at kung anong ginagawa sa inyo guys, tingnan natin yung kanyang karma. I feel like kung sino man to, wala siyang pakialam sa Diyos, honestly. At nilalayo ka ng Panginoon sa taong ito. Kaya rin siguro nangyari na nagwalay kayong dalawa, okay? Naghiwalay. Nagwalay. Anyway, so tinan natin. So ito yung kanyang karma, guys. Okay? So, I really feel na lalabas ang katotohanan na yun nga, may nangyayari sa iyong buhay, may money ka, so you can see you're just busy on your work. At yung kanyang karma siya na may nagkakaroon ng issue with regards sa money. At dahil doon, wala siyang makuhang matinong, siguro may gusto siyang negosyo, pero hindi niya yun makuha. May gusto siyang bilhin, pero hindi niya rin makuha yun dahil kulang siya ng money. Imbalance yung kanyang buhay, malungkot, and I feel na puno ng pagsisisi at pag-iyak at pagninilay din. Siguro madalas siyang depressed sa kanyang buhay, isa yun sa kanyang karma, honestly speaking. So, wow, this is nice, okay? Dahil sa mabuti kang tao, makakatagpo ka ng mga tao talaga na para sa'yo at lalong-lalo na kakaroon ka rin ng relasyon. So you can see. At saka with the judgment card being here, so kung sakali man nagkalat siya ng chismis or kung ano man about you, lalabas yung katotohanan na dahil doon, lalo ka mamahalin ng mga tao at hindi ka na nila aawayin. Siguro itong tao na to, siya yung dahilan kung bakit napaaway ka. I feel na siguro nag-post yun ng kung ano no, sa social media na hindi naman totoo, pero darating din ang panahon na marirealize sa mga tao yung totoo at magsisisi sila dahil, napagbintangan ka nila sa bagay na hindi mo ginawa. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili na nurture card, ito ang inyong reading.
Okay, sabi ng mga anghel, mag-cleanse na muna tayo. So, tinan natin kung napanaginipan ka ba ng iyong tao. So far, habang ako'y nag-cleanse, na-sense ko dito guys, na itong tao na to, meron siyang illusion na nasa kanyang isipan na hindi totoo about you. To be honest, siguro na brainwash siya about you. I feel like na brainwash ng barkada. I also sense na gayuma. Pero nafe-feel ko na nakakarma na itong taong to sa ngayon. I feel na para nagtatanong siya ba't mo siya iniwan. At saka baka naman nangyari dito is, binigyan siya ng something na dahilan na hindi naman totoo. Another shuffle. So, anyway, let's see what we have. Okay. I feel na meron siya actually kamag-anak or malapit sa kanya na ahas sa kanyang buhay. Kaya ganun na lamang yung naisip niya about you. Some of you could be a mother of this person or pwede rin malapit kayo, to be honest. Used to be, pero nag-break yung relasyon yung dalawa. So take which resonates and leave what doesn't, okay? So, some of you, this could be your only child, honestly, pero lumayo yung landas niya sa inyo. So far, na-feel ko dito yung sakit din ng throat. So, meaning lang nun guys, hindi kayo pinapayagan ng Panginoon na mag-usap. Kasi kung ano man ang nangyari sa buhay ng taong ito, napaka-distorted kasi na-brainwash siya. So, kung sakali man mabastos ka niya or something, I feel na gusto sabihin ng Panginoon sa'yo na intindihin mo na lang at saka unawain yung sitwasyon. So, anyway, tsaka ayaw ng Panginoon na mag-alala ka masyado about this person din. At tsaka ipagdasal mo na lang siya na maalis siya sa brainwash at malaman niya talaga yung katotohanan. So, baka naman in-effort naman ng Panginoon na bigyan siya ng pagkakataon makita yung katotohanan. Kasi I feel na hindi ka nabigyan ng hustisya na magpaliwanag sa taong ito kasi baka naman nilayo na kayo ng panahon or pwede rin may tao na, nagbablock ng inyong connection, that can be. So, I feel here yung nangyayari. Okay. Mag-cleanse ulit tayo. Siguro puno ng negativity nangyayari dito. Pinag-cleanse sila ako ng maraming beses, honestly. Nasense ko rin na malungkot yung energy. I feel hindi na kayo pinagtatagpo ng tadhana dahil nga feeling ko ayaw ka na niyan tanggapin din bilang magulang can be or baka yun nga, baka mag-away lang kayo or plastikan na lang. Kung di man kayo magulang neto, baka close mo dati na kaibigan ka, mag-anak, kung ano man, okay? So far na panaginipan niya, dito, ginaguide siya ng langit actually. Pinibigyan siya ng pagkakataon na ma-realize yung katotohanan. Kasi we have the accident being here. So, maybe na may nangyari na hindi ka nais-nais. Kaya siguro nangyari is naghiwalay kayong dalawa. So, you have the faith and authentic, okay? So, siguro there's some point in your life na nagsabi ka ng totoo sa taong ito kung ano talaga nangyari at pinapakita sa kanya ng Panginoon na, fated talaga na may mangyari. Okay?
And I feel here guys, yes, napapanaginipan ka niya at yung panaginip niya, nagsasabi ka ng katotohanan doon at sinasabi mo sa kanya, nagpapaliwanag ka doon kung ano nangyari at pinapakita mo sa yung panaginip na naging loyal ka at tinatry mong i-fix yung situation. Okay, pero nagkaroon lang siguro ng ito yung napanaginipan niya na meron tao sa kanyang buhay na ahas na kinokontrol niya yung sitwasyon. At dahil dito, kaya naghiwalay kayong dalawa. So, siguro kung sino man tong ahas na to, baka ito yung nag-brainwash sa kung sino man ito about you. Okay? So, kaya pinipilit siya ng Panginoon na makita yung katotohanan. Kasi I believe na na-brainwash talaga siya ng gusto ng kusino man yun. Okay, so we have to worship and pride. So, gusto rin sabihin sa kanya ng Panginoon through a dream na kusino man to nagmamanipula, gusto niya na siya yung nasusunod at hindi naman dapat ganun. Para pinapakita rin ng Panginoon sa kanya kung sino talaga yung dapat niya sambahin at kung sino dapat na i-follow niya. Hindi siya dapat maging sunod-sunuran sa taong ito kasi dahil sa pagsunod-sunuran niya, baka yung dahilan din kung ba't kayo naghiwalay. Okay, pinanaiyak siya sa tuwing napapanaginipan niya to kasi naalala ka niya at I really sense na magulo talaga yung kanyang mind. So, kaya rin siguro ako maraming beses nag-cleanse kasi may negative energy siguro. Baka kasi nangyari rin dito is baka na-curse din siya na maguluhan para pagtakpan yung kung ano man ang katotohanan, honestly. And I'm kinda like feeling na talagang pinupush ng Panginoon na mag-apologize sa'yo. Siguro nag-apologize ka na sa kanya. Okay, but confused pa rin siya sa katotohanan, honestly speaking, okay? Kasi para sa kanya, iniwan mo siya sa maling dahilan, okay? I feel na naiyak ka kasi, gusto mo magkaayos ulit with this person, pero I feel na hindi pa tamang panahon kasi kailangan niya munang makita yung katotohanan. Kailangan niyang i-let go kung sino man tong controlling, o sino man yung nagmamanipula ng kanyang isipan. Kasi hindi pwede makita kayo kapag nandun pa rin yung ahas na yan. Kasi gagawin niya is i-distort na naman niya yung tungkol sa'yo. Okay? So, dapat yung gawin niya is naguguluhan na siya. Naawa ko sa taong ito. Naguguluhan na siya kung kanino siya mainiwala. Kung sa'yo ba or dun sa taong nagbe-brainwash sa kanya. So, far naman, yung gusto mangyari ng langit is pakawalan na siya dito sa tao na nagmamanipula. Kasi kung sino man yun, nagmamanipula na yan, baka ginagamit niya yung kanyang kayamanan at kung ano man para mag-stay. At hindi lang yun, na-feel ko rin kasi yung energy na baka may nag-curse and so on. Kasi binibigyan siya ng regalo, baka may halong curse din yan or suhol at kung ano man. And I feel na tinetest siya ng Panginoon kung magpapadala ba siya sa mga suhol, magpapadala ba siya sa mga ganito at kanyan. Kasi yung dapat niyang gawin dito is iwasan niya tong suhol, iwasan niya yung temptation. Kasi hinanalungkot din yung Panginoon na hindi niya maalis tong tao na to dun sa masamang mga tao na yan. Kasi siya nafu-fool siya okay, nauuto siya. Nauto siya ng mga tao dahil sa binibigay sa kanya. So, dapat may changes siyang gawin, okay, para matanggap niya yung katotohanan. So, pinapakita rin sa kanyang panaginip kung ano nangyayari. Kasi so far, gusto ni God talaga na magbago siya. Ayaw na niya na maging materialistic itong taong to, okay? So, you have the libation and this one. So, pinapakita rin ng Panginoon sa kanya na mahal mo siya bilang magulang. So, siguro magulang yung iba sa inyo na yung anak nyo ay nagrebelde or maybe rin, kaklose talaga siya dati. At I feel na dati naman siya mabuting tao nung, magkapiling pa kayo. At I feel na naiyak ka para sa kanya kasi nga na-brainwash siya, okay? So far naman, pinipilit naman ng Diyos na baguhin siya, baguhin yung kanyang pananaw,
Kasi pinapakita ng Panginoon kung gaano mo siya kamahal at gaano siya kaimportante sa iyong buhay. Kasi nakita ko rin dito na talagang pinilit mo naman mag-workout yung situation, okay? Sadyang hindi mo na kaya kasi may tao na nagdi-distort. Okay, so sana mamulat siya sa katotohanan. So far, it's a yes. At kung ano yung napanaginipan niya about you ay maganda kasi pinapakita sa kanya ng Diyos yung katotohanan at pinapakita ng Panginoon kung gaano mo siya kamahal. I feel talaga na naiyak ka. Kasi you never thought na napapanaginipan niya to. So, to be honest, really have to be thankful to God kasi, God did something para mapalapit sa'yo kung sino man itong nalayo sa'yo. At malaman niya yung katotohanan about you kasi gulong-gulo siya. So anyway, tinan natin kung ano pang meron. So we have this one. So siguro itong tao na to nagre-rebelde na nga sa inyo at galit siya sa inyo actually. So we have the warn here. So far, nananaginip din siya ng mga warning about sa mga toxic na tao sa kanyang panaginip, okay? At siguro pinapakita ng Panginoon na yung mga taong toxic na yan, pinabrainwash siya. Kaya nangyari is nalayo kayo sa isa't isa. With a heart in either way. I feel like yung motive nila actually ay talaga na ma-dishearten yung taong ito sa inyo, ma-distort yung kanyang mindset and so on, which is sad. Our sense of sense has changed. So siguro nagtaka ka rin guys kung bakit siya nagbago sa inyo na hindi ka na niya mahal or hindi ka na niya pinapansin and so on. Kasi nga na-distort na yung mind niya. So, saka lang kayong makikita guys kapag tinanggap na niya yung katotohanan. Okay, so kasi na-brainwash talaga siya. Iba sa kanila ay nagayuma. To be honest, so we have the loss here. And we also got the worm, okay? So, pinapakita rin sa kanya ng Panginoon by dreams kung ano yung kanyang nawala. Kasi baka nangyari dito is, inis niya siguro na hindi ka naman malaking kawalan and so on. So far, pinapakita ni God na nawalan siya ng tao na mapagmahal sa kanyang buhay at mapag-aruga. So, anyway, tinan natin kung ano pa. I feel na hindi ka naman nag-e-effort talaga na kunin ulit itong tao na to. Maybe you got aware na may nang-brainwash sa kanya or nalayo na siya talaga sa inyo. Siguro dinadaan nyo na lang talaga sa dasal at umaasa kayo sa Panginoon. So far naman, guys, maganda yung iyong reading kasi napapaabot ng Panginoon yung mga gusto mong mangyari sa taong ito. So, magpasalamat ka sa Panginoon kasi tinupad niya yung iyong prayers at gumagawa ng effort ang Panginoon para bumalik itong tao na to sa inyong buhay. I feel na nalulungkot ka guys kasi matagal na panahon na siguro to nangyari, okay? And I'm really sensing here na nainis ka talaga dito kung sino man yan. At saka I really sense na nagmagandang loob ka na sa mga taong yan pero yun nga naging backstabber sila sa'yo na brainwash pa nila yung tao. Okay? Which is sad. So anyway, ang kanyang napapanaginipan ay yung tinatago ng kung sino man ito. I feel na hater mo to, kung sino man yan, na hater mo. So, to be honest, pinapakita rin sa kanya ng Panginoon na kung sino man ito, minamala siya sa pera kasi napapansin mo sa inyong reading na ginagamit niya yung kayamanan para manatili itong tao na to sa kanila, okay, para manatili maniwala. So, kaya ginagawa ng Panginoon, parang karma reading na to guys. So, ginagawa ng Panginoon na naalisan na niya ng pera yung taong ito para siya ay maging weak, para mawala na siya ng control at mawala itong tao na to sa buhay ng taong nagko-control.
As you can see, para ma-pin down na totally. Hindi na niya makontrol gamit yung pera, kayamanan at kung ano man. At darating ang panahon na hanapin niya yung iyong pagmamahal at sinasabi sa kanya ng Panginoon na kailangan na niya magbalik loob sa'yo before it's too late. Kasi I'm sensing na mahihirapan na siya kapag tumagal na ganito yung sitwasyon na hindi siya bumalik sa inyo. Parang huli na. Ay, naiyak ako kasi malulungkot ako pag karma niya yun. Kasi nakita ko naman dito sa reading na tinitake niya kung ano yung binibigay nito. Okay? Nagpo-fall siya sa temptation. So, yung dapat niyang gawin talaga, iwasan niya to. Kasi makakasama na yun sa kanya talaga. Okay? So, anyway, tinan naman natin yung karma. Alam ko nakita na natin doon kanina, pero tinan natin yung kabuuan, okay? Tinan natin yung karma ngayon ng taong ito na nagpe-brainwash sa kanya. So far, sa simula ng pagsashuffle ko neto, nakarinig tayo ng aso. I feel here na yung sign na yun, ibig sabihin, maraming magagalit sa kanya. Maraming makikipagtalo. Dahil din siguro sa kanyang pag-ugali na, controlling siya, manipulative. At saka gusto niya yung mga tao na papasunod niya. As you can see. So, meaning, ginagamit niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang power, title, whatever it is, para mapasunod yung mga tao. So, dumoble yung card natin na ganyan, okay? So, yung kanyang karma, magkakaroon siya ng issue sa pera. As you can see, malas siya sa pera, ay yung kanyang karma. Dahil doon, magkakaroon siya ng malaking problema. At baka, mawalan siya sa sarili, honestly, kasi paupos yung pera. So, marami siyang injustice na nagawa dito, as you can see. So, yung mga tao na inaway niya, kinontrol niya, whatever, yung mga taong yan ay a-ascend. So, as you can see here, lalabas ang katotohanan. Wow, this is nice, okay? Lalabas yung mga baho, yung katotohanan. At mamumulat din kung sino man yung tinanong mo sa akin. Yung nalungkot lang ako, guys, baka malaman niya yung katotohanan sa mga panahon na hindi na niya kayo makita. Doon ako nalulungkot, okay? So, pagdasal nyo na lang na sana itong taon na to, magbago siya at wag na siya mauto sa mga masasamang tao na yan. At magbalik loob na siya sa Panginoon din kasi baka nalalayo din siya doon dahil nga may bad influence dito. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili na silence card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung napapanaginipan ba kayo ng taong ito. I feel na ahas sila sa lipunan. At saka I feel na paasa at saka babaero, lalakero sila. I feel an under shuffle. Masakit yung ulo ko sa kanilang energy. I-clarify natin yung cards.
I feel na kung sino man ito, active sila sa kama. And I'm also sensing na pinatrabaho ka nila. Kasi I feel na gusto ka nila makasama muli. I feel na bigo sila sa pag-ibig. I'm sensing that you are an angel in disguise, honestly. Actually, mataas ang tingin nila sa inyo, guys, kaya kanila tina-target. So, mag-ingat kayo sa kanya. Actually, na-sense ko masakit sa left hand yung energy. So, ibig sabihin lang na meron siyang negative emotion towards you. At yung vibe nila ay napaka-toxic talaga. So, tinan natin. So, this is a person na binetray kayo before. As you can see, kasi masyado siya makasarili. Mas mahal pa niya yung belongings niya kaysa sa'yo. Ito yung masakit, okay? So, maybe yung iba sa inyo kailangan nyo ng closure kung bakit kayo naghiwalay. So, ito yun. And let's see what else do we have here, okay? So, yes, napapanaginipan ka na niya at yung panaginip niya, sinasabi na meron na kayong iba. At dahil dito malungkot siya kasi hindi na niya kayong makuha. So, yung kanyang panaginip is masaya ka sa karelasyon mo, honestly speaking. So, with us still being here, so ibig sabihin lang nun, dahil meron ka ng karelasyon, hindi ka na nila makita muli. Okay, or iniwasan mo sila, at saka, yun din siguro yung dahilan kung bakit mo sila blinak kasi meron ka ng iba. Lesson that we have is this one. So, I'm sensing na itong taon na to, pinamanifest ka niya. Yung iba siguro sa kanila ay kinakurse ka para bumalik ka muli sa kanila kasi nga blinak mo na sila, okay? Dahil may third party situation, meaning meron ka ng iba. So, paulit-ulit lang yung panaginip natin na nakikita nila lagi na meron kang iba, kaya iniwan mo sila. As you can see here. And I'm sensing na with this idea and this one, so nagkakaroon sila ng idea kung ano nangyari sa iyong buhay sa ngayon dahil sa kanilang panaginip. Okay? So, next that we have is this one. So, to be honest with you, okay, I feel na nalulungkot talaga sila kasi nakita ka nila na may karelasyon based sa panaginip mo, swerte ka pa sa work, kompleto ka, sila naman nasa kawalan. As you can see, at saka na-sense ko, pagka-hold ko ng card, sumasakit yung aking puso, okay, nung pagka-hold ko neto. So, ibig sabihin lang nun talaga nasaktan sila sa panaginip nila na nakita nila na meron ka ng iba. At yun nga, gusto nilang bumalik. Okay, I feel na naiyak sila as you can see here. So, anyway, nangyari sa kanilang buhay, pinipin down sila ng langit. Kasi, I feel na ayaw na ng Panginoon na sila yung piliin mo dahil sila yung nagbibigay sa'yo ng problema. Siguro ito yung mga ginawa nila noong past, pinaiyakan nila, pinaasa, binigyan ng maraming problema. As you can see here, na-depressed ka, naiyak. So, yun din yung nararanasan nila. Kaya nangyari is sa panaginip, nakita nila meron kang iba kasi pinapakita sa kanila ng Diyos kung gaano kasakit yung ginawa nila sa'yo. Okay? So, yun nga, pinaranas nila yung maraming sakit sa'yo with regards sa heartache, okay? At saka kung sakali man binigyan kanila ng problema, so magkakaroon din sila ng certain na issues, okay? So anyway, we have the silence card. Ibig sabihin lang nun, siguro sa ngayon, hindi kayo nag-uusap, blinak mo sila, and so on, but by their dream, alam nila yung nangyayari. Kasi, nakita mo naman na may bolang kristal to. So, ibig sabihin lang nun, kung ano man ang panaginip nila about sa'yo, totoong nang nangyayari yun sa totoong buhay. Okay? And anyway, kasi parte daw yun ng kanilang karma, sabi ng mga anghel. Okay? Anyway, let's see what else do we have here.
So, we have this one. So, yun nga, yung panaginip nila din. Nakita ka nila na umaangat with regards sa yung work, honestly. So, you have the music in reverse. So, definitely naka-block na hindi kayo nag-uusap. And we have the heart in reverse. So, could be right now you have an easy life. Kasi nga, itong taon na to, pinahirapan ka niya siguro sa iyong buhay. And now you have an easy life. So, you have the mask in either way. We also have the doom here, okay? So, kung sino man itong tinanong mo sa akin, guys, they are definitely, not a good person. At dahil doon kaya dumang kanilang buhay, okay? At saka doon din sa panaginip, baka pinapakita sa kanila kung anong klaseng tao ka talaga. Kasi maybe hindi sila naniniwala na mabuti ka and so on. Kaya pinapakita ng Panginoon na mabuti kang tao. Kaya yung naakit mo sa ngayon is somebody na kagaya mo na mabuti din, okay? So, next that we have is beautiful. Wow, this is nice. So, sa kanilang panaginip, guys, nakita kanilang maganda or gwapo, or pwede rin yung jowa, ganun. Okay? We also have the stop here in either way, and we have this one. So, yun nga, dahil sa kanilang panaginip, kaya hindi na sila makapunta sa'yo. Okay? At saka binibigyan sila ng closer ng Panginoon kung bakit bigla kang nag-block sa kanila kasi nga meron ka ng iba. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, definitely, itong tao na to nananaginip about you. So, it's a yes. I feel na nag-break kayong dalawa, matagal na, pero napapanaginipan ka pa rin niya. Ngayon na nasa sense ko, okay? So, yun nga, broken yung connection. So, pinakita sa kanila ng Panginoon via dream na masaya ka sa yung tao, as you can see here. I feel na nalulungkot sila about dito. Pinapakita kasi ng Panginoon na wala nang chance na magkita pa kayo uli kasi meron ka ng iba, as you can see here. Okay? Pinapaalalahanan din ng Panginoon itong tao na to kung sakali man siya yung dahilan ba't nawalan ka ng pera, nagkaroon ka ng issue, and so on. Pinapakita ng Panginoon kung gaano mo siya kamahal na kahit mawalan ka ng pera or magkaroon ka ng issue, binigyan mo siya ng pagmamahal. Okay? So, pinapakita ng Diyos yung worthiness mo by the dream. Okay? Kasi sinasabi ng Panginoon sa kanya, sana hindi mo sinayang yung relasyon na to. Kasi ang swerte mo, may blessing ka galing sa taong ito, sabay, in-ending mo yung relasyon. Okay? So, sa kanilang, I feel na part ito ng karma nila. So, titignan na lang natin mamaya kasi medyo magulo yung istorya kasi naghahalo-halo si karma at saka sa panaginip din. Really forgive. So, sa panaginip nila, nakikita nila na kung sino man yung karelasyon mo sa ngayon, binibigyan ka niya ng pagmamahal, inaalagaan ka niya, at hindi lang yun, may pera, as you can see here. Meaning lang nun, nag-grow ka kasama ng taong ito, at yung tao na yan, hindi siya yung nagiging dahilan ba't ka nawawalan ng pera. At I feel na masaya ka. At rin yun nasa panaginip niya na masaya ka with that person. Honestly, at walang problema sa relasyon. As you can see here. At saka, pinapaalala ng Panginoon talaga sa kanya kung ano yung mga pinagdaanan mo sa relasyon. Kasama ng taong ito. At I feel na dahil naiiyak sila kasi nare-realize sila kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo dahil sa kagagawan nila. At napapansin rin nila sa panaginip kung paano mo sila minahal, trinato, and so on. Parang
pinapakita ng Panginoon sa kanila na hindi kanila deserve, okay? Kasi hindi kanila trinato ng maayos. So, anyway, parang ginagawa ba silang guilty by the dream, okay? So, tignan naman natin yung karma ng taong ito kasi nakita naman natin kung ano yung pinagagawa nila sa inyo. I feel like you learn an important lesson na wag magbadali sa pag-ibig, okay? Kasi baka naman na-encounter mo yung taong ito kasi mas nagmadali ka before, okay? So anyway, let's see ang karma. Okay, lagi sila nakikipag-break. Okay, look at that. Maging broken-hearted din sila. Hindi sila maging successful with regards sa kanilang work. As you can see here. And I'm sensing na sila rin ay iiwan. Kung sila yun ang iwan sa'yo, iiwan sila ng tao. Hindi maging successful yung relasyon, ganun din sa career. Lalo na kung sila yung dahilan kung bakit kami nalas or nagkaroon ng mga issues and so on. Isa rin sa kanilang karma, tuwing nagkakaroon sila ng partner, lagi may away, bati situation. As you can see here. At kaya kanila na panaginipan, guys. Kasi pinaparealize sa kanila ng Panginoon yung halaga mo. Kasi baka yung ginawa nila sa'yo, pinaglaruan ka lang nila passionately, ginamit ka lang nila sa pera at kung ano man, pinapakita ng Panginoon na itigil nila ito dahil may mga nadadamay na hindi deserve yung ganitong pagtatrato. Okay? So, yung kanilang karma, mag-e-ending yung ginagawa nilang ganito. Kasi nga yung energy nila is babaero sila or lalakero. Parang, walang pahinga yung kanilang passion. Okay? So, darating ang time, i-ending yan ng Panginoon. Meaning, baka sila magkaroon ng sakit or magkaroon ng issue kaya hindi na sila makapaghabol ng babae or lalaki. Okay? So far, yung ending yan, wala kayong nakita na karelasyon niya. Kung meron man, laging away bate at laging nagbe-break. Okay? And anyway, that's it guys with regards to your reading. Hugs to every one of you. Dahil nakita ko malaki yung pinagdaanan mo sa kanila. So take some time to heal. And God bless all of you.